Ang gwardya ay palihim na pumasok sa opisina ni Victor. Tinitingnan ng magagandang robot sa harap niya. Siya ay lubos na natutuwa. Ito ang mga libangan na ginagamit ni Victor sa gabi. Ngunit ngayon gusto rin niyang tikman ang lasa ng mga robot na ito. Ano kaya ang pakiramdam? Kaya siya ay naglalakad sa paligid ng silid. Tinitingnan ng mga robot na walang tigil sa paghusga. Pagkatapos pumili ng target, direkta siyang kumilos. Dahil ang gwardya ay hindi nakakakita ng babae sa loob ng ilang buwan, siya ay naglalaway. Ngayon ay tiyak na matutugunan ang kanyang pangangailangan. Sa sandaling ito, ang magandang robot na bagong gawa ni Victor, na nakakuha ng atensyon niya. Nang akmang hahawakan na niya ang robot, agad siyang binalaan ni Arisa na umalis na lang. Nang marinig ito ng gwardya, hindi siya natuwa. Wala si Victor, at isang makina ang naglakas loob na utusan siya. Pagkatapos, akmang hahawakan niya ulit, pero tinulak siya ni Arisa. Sinabi niyang hindi siya pwedeng hawakan ng walang pahintulot. Nagulat ang gwardya dahil wala pa itong nangyari dati. Naglakas loob ang isang robot na labanan ng tao, kaya nagalit siya. Nagpumilit na hawakan siya. Bilang resulta, sinakaw siya ni Arisa. Kaunting lakas lang ang ginamit niya pero namatay agad ito. Ngunit hindi inaasahang nadaganan ng bangkay niya ang charging port ng mga robot. Naputol ang proseso ng pag-charge. Si Arisa ay may 7% na lang na baterya. Nag-aalala siyang mawalan ng kuryente, kaya napilitan siyang maghanap ng charging station. Kasabay nito, isa pang gwardya ang palihim na pumasok, na may balak na tikman ang mga magagandang babae, ngunit bigla niyang nakita ang kasamahan niyang nakahandusay sa sahig. Nang makita ni Arisa na papalapit siya, binunot ng gwardya ang kanyang baril at naghanda para barilin. Kasabay ng 2 putok ng baril, naramdaman ni Victor na may mali. Mabilis siyang pumunta sa opisina at hindi makapaniwala sa bangkay sa sahig. Ang robot na kakagawa lang niya ay nawawala. Dahil sa galit, mabilis siyang nagtanong ang gwardya tungkol sa kinaroroonan ni Arisa. Hindi pala siya pinatay ni Arisa, kundi ang gwardya ay sobrang takot kaya 2 beses siyang bumaril at parehong sumablay. Sa huli, kalmado si Arisa na lumabas sa ligtas na lagusan. Pagkarinig sa pangungusap na ito, hindi alam ni Victor kung ano ang gagawin. Dahil ang bawat robot, bago ilabas, ay may nakasulat na programang hindi mananakit ng tao. Ngayon, ang security guard ay napatay ng robot. Kung malaman ito, tiyak na magkakaroon ito ng epekto na hindi maisip para sa kanyang kumpanya. Nang maisip ito, mabilis na tinipon ni Victor ang mga senior leader ng kumpanya. Inutusan niya sila na tiyaking mananatiling lihim ang bagay na ito. Alam na paglabas ni Arisa sa kumpanya, kaunti na lang ang natitirang baterya niya. Inutusan ni Victor ang lahat na patayin ng kuryente sa gusali upang limitahan ang saklaw ng operasyon ni Arisa sa harap ng masusing paghahanap ng mga gwardya. Si Arisa, na may sariling kamalayan, ay nagtago sa isang ambulansya upang hindi matuklasan, at ang robot sa tabi niya, matapos mapagtanto na ito ay kapareho niya, ay hindi gaanong nag-abala. Matapos sumara ang pinto ng sasakyan, ang unang robot na may sariling kamalayan sa buong mundo, ay pumasok sa lipunan ng tao. Sa kabilang banda, ang forensic pathologist na si Georgie ay nagbabakasyon kasama ang kanyang anak, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang superior. Sinabi niyang mabilis siyang pumunta sa ospital para mag-inspeksyon. Para sa katawan ng security guard, walang nagawa si Georgie kundi utusan ang kanyang anak na sumakay sa sasakyan at maghintay sa kanya ng maayos. Pero paano maghihintay ang batang mahilig maglaro sa sasakyan? Pagkaalis ng kanyang ama, bumaba siya sa sasakyan mag-isa at tumakbo papunta sa ambulansya. Nakita niya si Arisa na mag-isang nakaupo sa sasakyan, nagcho-charge. Nang makita niya ito, nagtaka siya at gusto niyang hawakan. Biglang lumingon si Arisa ng malakas, kaya natakot ang bata at napahulog siya paatras. Ano ang pangalan mo? Sonia. Sige, Sonia. Pagkatapos, iniabot ni Arisa ang kamay niya sa bata. Akala ni Sonia ay tutulungan siyang patayuin ng kabilang partido. Hindi niya inaasahan na biglang nagliwanag ng berde ang mga mata ni Arisa. Nakapag-login ka na bilang isang user na may level 1. Salamat. Napansin ni Arisa ang sugat sa kamay ng bata at agad na sinabi, Sonia, hintayin mo ako sandali. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa ambulansya upang kumuha ng first aid kit. Sa puntong ito, natapos na ni Georgie ang kanyang gawain. Nakita ito ng kanyang anak at tumakbo papunta sa kanya, kasabay ng pagbabahagi sa kanyang ama. Nakakakilala lang niya ng isang robot.
Ngunit hindi pinansin ni Georgie ang sinasabi ng kanyang anak. Isinakay niya si Sonia sa sasakyan at umalis na sila. Nang lumabas si Arisa dala ang scalpel. Maagang dinala ni Sonia ng kanyang ama hanggang sa hating gabi siya ay mahimbing na natutulog. Palaging nararamdaman na may nakatingin sa kanya. Pagbukas niya ng kanyang mga mata, natuklasan niyang si Arisa ay nakatayo sa balkonahe. Si Arisa ay palaging sumusunod sa utos ni Sonia. Kasama niya araw-araw, 24 na oras sa isang araw. Nag-aalala si Sonia na baka mabuking ang tungkol sa robot kaya itinago niya si Arisa sa aparador. Kahit ang kanyang ama ay hindi alam na may nakatagong mamamatay taong makina sa aparador ng kanyang anak. Sonia, ano ang ginagawa mo? Wala, nagliligpit lang ako ng damit. Kailangan ko nang umalis para magtrabaho. Pagkaalis ko, pinakawalan ni Sonia si Arisa para makipaglaro sa kanya, pero kahit nalusutan ni Sonia ang kanyang ama, nakalimutan niya na may isa pang tao sa bahay. Ang kuya na kakauwi lang mula sa eskwela ay biglang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa kusina. Dahan-dahan siyang nagpunta doon para tingnan. Ang kakaibang tunog na ito ay nagpatakot sa kuya kaya umatras siya. Nakita niya ang kanyang kapatid na babae sa tabi ng robot. Agad niyang binuhat ang kanyang kapatid at tinanong kung sino talaga ang robot na ito. Sinabi ng kapatid na babae na ito ay ang kanyang robot. Hanggat walang utos, hindi ito mananakit ng tao. Pagkatapos, inutusan ni Sonia si Arisa na tanggapin ang kanyang kapatid bilang pangalawang amo. Muling iniabot ni Arisa ang kanyang kanang kamay at nagkamayan sila. Kaya, naging amo na ng robot ang kanyang kapatid. Pagkatapos, binalaan ni Sonia ang kanyang kapatid na huwag sabihin sa kanilang ama. Dahil hindi pa alam ng kanilang ama ang tungkol kay Arisa. Pagkatapos ng seryosong talakayan, nagkasundo ang dalawang magkapatid. Ngunit medyo sobra ang kanilang pag-aalala, dahil malapit na ring magkaproblema si tatay. Hindi pa nagtatagal, ang gwardyang pinatay ni Arisa ay nakahiga ngayon sa mesa ng otopsiya ni Georgie. Si Georgie ay isang forensic pathologist. Sa isang tingin pa lang, napansin niya ang sugat sa leeg ng biktima na nakamamatay, at hindi ito natural na pagkamatay tulad ng nakasaad sa ulat. Kaya tinawagan niya ang kanyang kasamahan, gustong pumunta sa istasyon ng pulisya kasama ang kasamahan upang iulat ang insidente. Ngunit ayaw makialam ng kanyang kasamahan sa bagay na ito, dahil ang insidente ay may kinalaman sa isang napakalaking kapangyarihan. Tanging ang baliw lang ang maglalakas loob na magulat sa istasyon ng pulisya. Kung sinabi ng ospital na natural death, kailangan lang nilang pumirma para walang problema. Pero ang taong kasing tuwid ni Georgie ay nagpasya pa ring pumunta sa police station. Ang resulta, ang pulis na namamahala sa investigasyon ay parang nakatanggap na ng impormasyon. Nagsinungaling na wala sila doon. Ayaw sumuko ni Georgie kaya umupo siya sa labas ng gate. Dito na dumating ang assassin ni Victor, ang kumpanya ng robot. Hinahanap si Georgie. Ang pangunahing layunin ay patahimikin si Georgie. Pero sa pagkakataong ito, paano madaling makukumbinsi si Georgie? Hindi inaasahan, ginamit ng assassin ang buhay ng dalawang anak niya para mangipit. At the same time, he promised that as long as Georgie did not tell the truth, there would be a reward of $1 million. Hearing about the money, Georgie had to compromise. After all, the other party offered too much money. Just then, Victor told the engineer to track Arisa's location. Unexpectedly, when Arisa was shipped, they had not activated the positioning system yet. The positioning technology to track the company's whereabouts was completely unreachable. The only way now is to let a hacker infiltrate Arisa's system. Victor immediately agreed to this plan. Hindi pa rin alam ni Arisa ang panganib na tahimik na lumalapit sa kanya. Nasa parke siya at naglalaro ng tago-taguan kasama si Sonia. Nang akmang tatayo na siya para hanapin ang bata, lumitaw ang isang arrow sa ere. Dahil dito, agad niyang napagtanto na may nakapasok sa kanyang navigation system. Kaya mabilis na lumapit si Arisa sa isang delivery truck. Pagkatapos ay inalis niya ang navigation device sa kanyang dibdib. Matapos matanggap ni Victor ang eksaktong lokasyon ni Arisa, nagpadala siya ng mga tauhan para hulihin ito. Mabilis na hinarang ng mga tauhan ng delivery truck gamit ang navigation. Ngunit nang suriin nila ang sasakyan, ilang kahon lang ang laman nito. Walang bakas ni Arisa. Para madaling i-report sa boss, kinuha nila ang GPS at ang video, na kinunan sa loob ng van. Nakita ito ni Victor at napaisip, hindi niya inakala na ang isang robot ay matututo manloko ng tao. Dahil dito, nakaramdam din siya ng panganib. Dahil sa hindi na magtatagal, ang mayamang ama ay pupunta sa kumpanya para suriin ang robot na bagong gawa niya, bilang unang sentient robot sa mundo.
Sa sandaling ito, si Arisa ay may intensyon na maging asawa ng lalaking nasa harapan niya. Sa pagdating ng hating gabi, palihim na hinanap ni Arisa ang damit ng dating asawa ni Georgie. Pagkatapos itong isuot, aktibo siyang lumapit sa tabi niya. Si Georgie ay mahimbing na natutulog. Siya ay binigyan ng karapatan bilang pangunahing user. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-scan sa mukha, si Georgie ay naging isa pang master niya. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Arisa ay dahil ayaw niyang mawalan ng pagmamahal ng ina si Sonia. Ngunit kahit na interesado siya sa mga babae, nang makita niya si Arisa na suot ang damit ng dating asawa, nalulunod sa takot ang puso niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang babaeng ito, kaya pinilit niya itong habarin ang damit ng dating asawa niya. Sandali lang, dapat habarin mo rin yan. Bakit may kemikal na natira sa jacket mo? Para sa kalusugan ng mga bata, mas mabuting palitan mo na. Pagkatapos mamangha sa talino ni Arisa, para sa kaligtasan ng kanyang anak, napilitan siyang sumunod. Ngunit nang malaman ni Georgie na si Arisa ay pinulot lang ng kanyang anak, natakot siyang magkaproblema. Agad niyang gustong dalhin si Arisa, kahit ano pa ang pakiusap ni Sonia. Hindi rin gustong panatilihin ni Georgie ang robot na hindi niya kilala sa bahay. Nagmaneho siya papunta sa robot inspection station kasama si Arisa. Ngunit natuklasan ng mga tauhan pagkatapos ng inspection na hindi pa rehistrado si Arisa. Ito ay isang produktong ginawa ng isang individual. Kung walang kukuha dito, kailangan itong itapon sa recycling station para i-disassemble. I-recycle. Kahit pagkatapos marinig ito, gusto pa rin ni Georgie na iwan si Arisa dito. Ngunit habang nakikita si Arisa na nakakulong sa bakal na hawla, ayaw ni Sonia na mawala ang kanyang kasama. Sa wakas, hindi na pinansin ni Sonia ang payo ng kanyang ama. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo patungo kay Arisa. Sa sandaling iyon, biglang sinipa ni Arisa ang bakal na pinto. Tumakbo siya patungo kay Sonia. Pinoprotektahan ang bata mula sa sasakyan. Mabilis na tumakbo si Georgie patungo kay Sonia para aliwin ang kanyang anak. Ngunit para sa tagapagligtas ng kanyang anak, hindi pa rin niya ito pinapansin. Ngunit nag-isip si Georgie. Nang kalahati na ang kanyang tinatakbo, bigla siyang lumingon. Gusto niya pa bang mag-imbita ako? Sa ganitong paraan, matagumpay na nakuha ni Arisa ang pagkilala ni Georgie. Pagka-uwi sa bahay, kinuha ni Sonia ang gauze at idinikit ito para takpan ang sugat ni Arisa. Ngunit ang robot na ito ay hindi ordinaryong robot. Hindi lang siya nagtataglay ng napakalakas na kamalayan at pag-iisip, mayroon din siyang kakayahang mabilis na magpagaling. Nakita lang ang sugat na mabilis, na naghihilom sa bilis na nakikita ng mata. Si Georgie naman dito ay abala dahil sa pagtanggap ng $1,000,000 na suhol mula sa kumpanya ng robot, para itago ang sanhi ng pagkamatay. May kaunting hinala ang kanyang mga nakatataas kaya gusto nilang magpadala ng tao para mag-imbestiga. Kung mabunyag ang insidente, malaki ang problema niya. Sa sandaling ito, naalala niya na ang balita sa TV ay may kinalaman sa kaso na sinimulan ng organisasyon. Ang paglilinis ng mga robot ang nagbigay daan kay Georgie na makaisip ng isang plano na gayahin ang paraan ng krimen para sa kaso ng organisasyong naglilinis. Nakita lamang niyang nagbuhos siya ng gasolina sa lahat ng sulok ng dingding. Pagkatapos, tinusok niya ang puso ng robot, pagkatapos ay tinakpan ang mga mata nito ng pintura. Sa wakas, pagkatapos gamitin ng pintura upang iguhit ang natatanging simbolo ng organisasyong naglilinis, isang sunog na tila walang maliwanag na butas, ay matagumpay na natapos. At sa kabilang banda, si Victor, ang kumpanya ng robot, ay nabaliw sa pagmamadali. Pumunta siya sa kumpanya upang mag-inspeksyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan, kasabay ng paglalahad. Ang mga bentahe ng bagong robot ay ipinakita sa gobyerno. Ang batch ng mga robot na ito ay hindi lamang kayang gayahin ang damdamin ng tao. Mas mura rin sila kaysa sa nakaraang batch. Ang mga matataas na opisyal ay labis na interesado sa proyektong ito. Ngunit bago sila magpasya na bumili, gusto nilang makita muna ang prototype. Nang marinig ito ni Victor, nawalan siya ng imik dahil nawala ang G-Pass ni Arisa. Hanggang ngayon, wala pa rin silang paraan upang matukoy ang lokasyon ni Arisa. Alam ni Tatay Victor na may problema, pero hindi niya binigyan ng pagkakataon ng anak na magpaliwanag, at inutusan siya na magpakita ng prototype sa loob ng 3 araw. Kung hindi, paalisin niya si Victor sa kumpanya. Nabalisa si Victor hanggang sa maiyak, pero hindi natinag ang inhinyero. Dahil mayroon siyang perpektong plano para sa pandaraya. Una, nilagyan niya ng pinakabagong drive system ang lumang robot. Pagkatapos, gumawa siya ng maskara na kamukhang kamukha ni Arisa. Nang ipakita ang robot kay Victor,
Hindi siya makapaniwala na ang inhinyero, na dati mabagal, ay nakagawa ng isang produkto sa loob lang ng isang araw. Napaka-perpekto nito. Nang makita ang mainit at malumanay na robot sa tabi niya, si Victor ay medyo nasiyahan din. Naiintindihan ang pangangailangan ni Victor, kaya nag-install pa ang inhinyero ng isang espesyal na function para sa robot. Ngunit sa sandaling gusto ng i-enjoy ni Victor ang pakiramdam, pinigilan siya ng inhinyero. Lumabas na lahat ay kinokontrol ng isang tao sa likod. Ang robot na ito ay isa lamang modelo na walang kaluluwa. Lahat ng kilos ay kailangang may nagkokontrol. Nang malaman ni Victor ang balitang ito, lubos siyang nawalan ng pag-asa. Ngunit inihayag na ng tatay ang petsa ng paglulunsad ng pinakabagong henerasyon ng robot. Kailangan niyang pansamantalang gamitin ang robot na ito para pagtakpan ang mga tao, ngunit kailangan pa rin nilang mabilis na mahanap ang Arisa robot. Kung hindi, malalaman din ang peke na robot na ito sa lalong madaling panahon. Nawalan ng kontrol ang robot at tumakbo palabas sa malaking kalsada. Bigla itong nabangga ng isang mabilis na sasakyan. Malungkot na lumapit ang presidente para tingnan dahil ito ang produkto nilang ilalabas. Nabalak sana niyang isali sa Super Robot Competition. Ngayon, ito ay nabangga at naging ganito. Paano niya ito isasali sa kompetisyon? Dahil ayaw niyang pagtawanan ng kanyang mga kasamahan, wala siyang nagawa kundi ibalik ang robot sa pagawaan para ayusin. Ngunit ang robot na si Arisa ay matagal na nilang nawala. Ngayon, hindi lang kayang gayahin ni Arisa ang damdamin ng tao, kundi mayroon pa siyang 3 bagong amo. Mas lalo pang kakaiba dahil ayaw niyang magkulang ang kanyang amo. Sa pagmamahal ng ina kaya nagnais siyang maging bagong asawa ng lalaki. Sa harap niya, kahit pinayagan ni Georgie si Arisa na manatili sa bahay para sa kanyang anak, hindi niya ito nagustuhan. Ngayong araw, biglang dumating ang kasamahan ni Georgie sa bahay, at tinakat si Georgie na mas mabuting ibigay na lang si Arisa sa kumpanya ng eroplano. Malakas ang impluwensya ng kabilang partido. Kung hindi siya susunod, baka saktan nila ang kanyang anak. Ngunit hindi pinansin ni Georgie ang sinabi ng kanyang kasamahan. Dahil naihatid na pala si Arisa sa inspection station. Hindi lang walang may-ari, hindi pa nga nakasulat ang robot code. Bukod pa rito, iniligtas din ni Arisa ang buhay ng anak ni Sonia. Ayaw niyang iwanan si Arisa, ngunit hindi napansin ni Georgie na narinig ni Arisa ang usapan nila ng kanyang kasamahan. Bilang isang robot na may malayang kamalayan, mabilis niyang nilapitan ang kasamahan ni Georgie. Mayroon bang isang malaking tao na gustong saktan ng pamilya ni Georgie? Hindi. Kung sasama ka sa akin, walang mangyayari. Gusto ko silang makita. Dalhin mo ako sa kanila. Sa harap ng pagkakataong kumita ng pera, paano naman tatanggihan ito ng lalaking ito? Kaya, dinala ng driver si Arisa upang hanapin ang mamamatay tao ng kumpanya ng robot. Pagkatapos bayaran ng mamamatay tao ang bayad, balak niyang dalhin si Arisa. Ngunit, hindi gumalaw si Arisa. Sinabing pagkatapos niyang ayusin ang problema, kailangan niyang umuwi. Makinig ka, kung gayon, mapanganib ang buong pamilya ni Georgie. Sino ang pinagmulan ng panganib? Ang iyong amo. Tama, ang aking amo at ang taong nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos makuha ang impormasyong gusto niyang malaman, hindi nagdalawang isip si Arisa na baliin ang leeg ng kalaban. Ito ay nagpatakot ng husto sa assassin. Kahit malaki na siya, hindi pa siya nakakita ng robot na nang ahas pumatay ng tao. Natarante siya, sabay putok at takbo palayo. Ngunit ang mga sugat na ito, para sa isang robot na may kakayahang magpagaling ng sarili tulad ni Arisa, ay hindi talaga mahalaga. Ang assassin, na nagmamaneho palayo, ay hindi inaasahang nahabol ni Arisa. Sa loob ng sasakyan, nagputok ang mga baril. Pagkatapos ng kaguluhan, nawalan ng kontrol ang sasakyan, at tumagilid. Sinubukan ng assassin na gumapang palabas ng sasakyan. Nawalan ng kakayahang kumilos si Arisa dahil sa pagkaubos ng kuryente. Ngunit sa huling sandali, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang hita ng mamamatay tao. Natakot ang mamamatay tao at binaril ulit si Arisa. Doon lang siya nakawala sa kamay nito. Pagkatapos, nagdala ang mamamatay tao ng kahoy na kahon sa harap ni Victor. Kasabay nito, sinabi niyang muntik na siyang mapatay ng robot na ito. Pero ang tandang si Victor ay hindi naniwala na kayang gawin iyon ng isang robot. Pagkatapos, dinala niya si Arisa sa research room para i-restart. Hanggang sa pagdilat ni Arisa, ang kanyang mga kilos pagkatapos ay nagbigay ng ganap na tiwala kay Victor. Buti na lang, ang mamamatay tao ay handa na.
Nakita ni Arisa ang napakalakas na kapangyarihan. Natakot si Victor dahil gusto niyang iwasan ang anumang hindi inaasahang mangyari muli. Sa pagkakataong ito, gumamit sila ng bakal na frame para ikabit si Arisa sa mesa. Pagkatapos mag-restart ng sistema, dahan-dahang idinilat ni Arisa ang kanyang mga mata. Nakita niyang hindi gumagalaw ang robot. Maingat din si Victor na itanong ang nasa kanyang isipan. Bakit mo gustong patayin ako? Naglagay ka ng panganib sa aking pamilya. Pamilya? Malinaw na tumakas ang robot ko sa labas para sa isang biyahe. Pero nagkaroon na ng pamilya. Nagulat ang lahat doon. Akala nila may problema ang sistema. Ang sistema ko ay walang problema. Ano ang nangyari? Binigyan ko ng kapangyarihan ng 3. Lahat sila ay nangangailangan ng pag-aalaga ng babae. Isinama ko sila sa aking modelo ng damdamin. Sa sandaling ito, lubos na nagulat si Victor. Pinatunayan din ito na ganap na nag-evolve si Arisa. Nagkaroon ng damdamin ng tao. Nakita na ilang araw na lang ang nalalabi bago ang Global Super Robot Competition para mas makontrol si Arisa. Nagpasya siyang bihagi ng buong pamilya ni Georgie. Ngunit hindi inaasahan, si Georgie pala ang pumatay sa anak niya ilang taon na ang nakalipas. Dahil dati si Georgie ay isang namungunang doktor sa bansa. Ang anak ni Victor ay nagkasakit ng malubha. Si Georgie ang naghawak ng kutsilyo para isagawa ang operasyon dahil masyado ng malubha ang sakit ng anak niya. Sa huli, wala nang nagawa si Georgie para iligtas ang pasyente. Sa galit ni Victor, ibinunton niya ang lahat ng sisi kay Georgie. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para si Georgie ay mapilitang umalis sa kanyang trabaho sa medisina dahil sa pressure ng pera. Napilitan ding magtrabaho si Georgie sa morgue bilang forensic technician. Kulang na kulang ang sahod kaya hindi mabuhay ang buong pamilya ni Georgie. Ang kanyang asawa ay hindi na matiis ang kanyang walang kwentang asawa, kaya nagkaroon ng relasyon at naghiwalay. Si Victor ang sumire sa buhay ni Georgie ngayon. Kapag nagkita ang magkaaway, syempre ay hindi sila magiging komportable. Ngunit sa ngayon, kailangan ni Victor ang tulong ni Georgie para makontrol si Arisa at manalo sa championship. Hindi na niya inisip ang kanilang away. Direkta siyang humingi ng paumanhin at nag-alok ng kooperasyon. Muling nagbigay si Georgie ng kondisyon na ibalik lang ang dating buhay niya. At papayag siya. Si Victor, sa labas ay masayang pumayag. Ngunit sa likod ay ginamit ang drone para bantayan ang bawat kilos ng pamilya ni Georgie. Sa ngayon, ang buong pamilya ni Georgie ay nagpipiknik. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Arisa ang dating asawa ni Georgie. Ang malamig na tingin nito ay nakatitig kay Ala. Hindi rin nagpatalo si Ala. Sinabi ni Georgie sa kanyang ama ang tungkol sa pagkikita nila ni Victor ngayon. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ama na huwag makikipag-deal sa demonyo. Dahil ang katapusan ay kadalasang malungkot, ngunit si Georgie ay nabubulag na ng pera. Bakit siya magmamalasakit sa mga bagay na ito? Sinamantala pa niya ang pagkakataon para hilingin na pakasalan muli ang kanyang dating asawa. Nakakalungkot, ayaw na ng kanyang dating asawa. Nakahanap na si Ala ng ibang lalaki. Kahit maibalik pa ang posisyon ni Georgie, sapat lang iyon para sa pamilya. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Arisa ang sarili niya at nagbigay ng kahilingan. Mas mabuti pa, Georgie, lumayo ka na kay Ala. Bakit mo sinasabi iyan? Siya ang asawa ko. Siya ang dating asawa. Kung kailangan mo, maaari rin akong maging asawa mo. Nabaliw ka na ba? Hindi. Hindi ikaw ang tao. Hindi kita guguluhin. Marunong din akong magpatahan ng bata, kaya ko ring alagaan ang bahay na ito. Para sa 70% ng mga lalaki sa mundo, napakaganda ng aking hitsura. Saan ako mas mababa sa babaeng iyon? Bukod pa rito, hindi ako aalis. Bagaman kaakit-akit ang sinabi ni Arisa, gusto pa rin ni Georgie na sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, mabawi ang pagmamahal ng kanyang dating asawa. Gusto ng anak niyang makipaglaro kay Arisa, at gusto rin niyang magkwento si Arisa sa kanya. Hindi sumang-ayon si Ala nang makita niya ito. Hindi ko alam kung inggit ba o ano, malabo niyang nararamdaman ang kanyang posisyon sa puso nito. Nang bantaan ng anak pag-uwi ni Ala, aktibo siyang nanunukso, paminsan-minsan ay nananodya. Tingnan mo ang suot ni Arisa, maikli ang damit at maikli ang shorts, mga puta lang ang nagsusuot ng ganyan. Ang mga ganyang bagay para sa mga lalaki, ay walang kabuluhan lamang. Bakit ayaw mong pag-usapan pa siya? Nakita mong hindi na nagsasalita si Arisa. Nagdulot ito ng malaking sakit ng ulo kay Ala dahil napaka-komportable ni Sonia na kasama ni Arisa. Kahit ang mga larawan ng pamilya ng anak ay si Georgie lang. At si Arisa,
Parang sila na ang isang pamilya, samantalang ako ay parang isang malaki at maliwanag na ilaw lang. Kahit pa ang anak na nasa edad na pabago-bago, ay nakikipag-usap lang kay Arisa pagkatapos niyang pakalmayan ang damdamin ng kausap niya. Si Arisa pa rin ang nagluluto para sa buong pamilya gaya ng dati. Nang makita ang pagiging malapit ng dating asawa at ni Georgie, biglang nagkaroon ng isang matapang na ideya si Arisa. Noong mag-isa si Georgie, kinagabihan, naglakas loob si Arisa na lumapit sa kanya. Tahimik siyang lumapit kay Georgie at tinanong siya bilang isang lalaki, paano nila gustong manamit ang mga babae? Minsan, hindi mahalaga ang damit, ang katawan ang susi. Kaya, paano ang aking katawan? Sa harap ng tanong na ito, hindi sumagot si Georgie. Dahil sa pag-angkin ng teritoryo, kailangan ni Arisa na makipagkita kay Ala at ikwento ang lahat ng isinakripisyo niya para sa pamilyang ito, para sa bahay na ito, at minsan pa nga ay pumatay. Dati, nakapatay ako ng 2 tao. Ang una ay hindi sinasadya, ang pangalawa ay para protektahan ng aking pamilya. Nanginginig sa takot si Ala sa loob lamang ng ilang segundo. Maraming nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya, at tungkol sa mga robot, na hindi makontrol. Hindi matanggap ni Ala na may kamalayang robot tulad ni Arisa sa kanilang bahay. Upang maiwasan ang panganib, nagdahilan siya na ipababa si Arisa para mamili, habang siya naman ay mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo. Pagkatapos, umuwi siya para sabihin ito kay Georgie. Ngunit, nang marinig ni Georgie ang balita, hindi siya nagulat. Hindi pa nagtatagal, sinabi sa kanya ng kalbong pulis ang katotohanan. Ang ebidensya ng pagpatay ay nakaimbak sa chip ni Arisa. Kailangan nilang mahanap si Arisa para makuha ang ebidensya. Ngunit sa sandaling ito, iniwan na si Arisa ng kanyang ex-wife sa mall. Hindi madaling mahanap siya. Kaya napilitan silang pumunta sa mall para tingnan ang CCTV. Mabilis nilang nakita ang anino ni Arisa sa video. Ngunit ang video na iyon ay kinunan 2 oras na ang nakalipas. Habang nagkakagulo ang lahat sa paghahanap kay Arisa, muling sinusulan ng dating asawa ang anak na babae na delikado si Arisa. Sinabihan niya si Sonia na lumayo kay Arisa. Ngunit hindi niya alam, nasa labas na pala si Arisa. May sasabihin pa sana ang dating asawa nang biglang tumunog ang doorbell. Inakala ng asawa na ang anak niya ang kumakatok, ngunit nang buksan niya, natigilan siya. Si Arisa, na hinahanap ng lahat, ay nakatayo sa labas ng pinto. Gumamit siya ng voice changer para gayahin ang boses ng anak na lalaki, na labis na ikinatakot ng dating asawa. Hindi lang may kaisipan ng tao si Arisa ngayon. Natuto pa siyang magsinungaling sa kanyang dating asawa, kaya gusto siyang ikulong sa labas. Hindi niya inaasahan na pipigilan siya ni Arisa. Tila takot na takot siya sa akin. Dahil alam niyang ang pagpatay ay isang emergency measure, na ginamit ko para protektahan ang aking mga mahal sa buhay. Hindi namin kailangan ng makina na tulad mo. Umalis ka na. Hindi na namin kailangan ng iyong tulong kailanman. Nakita niyang ang mga pinagkakatiwalaan niya ay nagsimula ng mag-ingat sa kanya. Nagpa siya si Arisa na gawin ang huling bagay para sa buong pamilya ni Georgie. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim siyang pumasok sa sasakyan ni Victor, para alisin ang pinakamalaking panganib. Magandang gabi. Ang pangungusap na ito ay lubos na ikinatakot ni Victor. Ang mga eksena kung saan siya ay sinasakal ni Arisa ay nagbalik sa kanyang isipan. Nang malaman niyang dumating si Arisa para patayin siya, si Victor ay takot na takot at patuloy na nagmamakaawa. Ngunit hindi nito binago ang kanyang determinasyon na pumatay. Sa isang iglap, malapit nang huminto ang paghinga ni Victor. Dali-dali niyang pinindot ang remote control sa kanyang kamay. Si Arisa, matapos maistorbo, ay sapilitang pinatay. Si Victor, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsasanay, ay matagal nang nagpabitay ng electromagnetic circuit at sistema sa paligid ni Arisa. Kapag siya ang kumilos, agad na mapaparalisa ang kalaban. Pagkatapos bumalik mula sa bingit ng kamatayan, si Victor ay lubos na natakot. Hindi niya akalain na ang robot na pinaghirapan niyang pag-aralan at ginestusan ng malaki, ay magiging ganito dahil sa isang taong gustong pumatay sa kanya. Ang kilos na ito ay nagbigay ng malaking takot kay Victor. Kahit pa sa ngayon, si Arisa ay may kinalaman sa pag-iral ng kumpanya. Kung hindi sila manalo ng unang gantimpala sa robot competition, malalampasan sila ng ibang kumpanya, at tuluyang bumagsak sa ilalim ng hindi inaasahang sitwasyon. Napilitan si Victor na dalhin ang buong pamilya ni Georgie upang takutin si Arisa, na sumali sa kompetisyon.
Mabilis na dumating ang araw ng paligsahan. Maraming kumpanya ang nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na robot. Ang tema ng kompetisyon ay ang problema sa pag-aalaga ng mga bata, na nagbibigay ng sakit ng ulo sa maraming magulang. Kung ang robot ay kayang mag-alaga ng mga bata, walang duda na ito ay magiging solusyon sa isang mahirap na problema sa buhay ng tao. Nagsimula pa lang ang laban. Maraming robot ang nahirapan, hindi nagustuhan ng mga bata ang mga handgal na makinang ito. Talagang kinamuhian sila, ngunit ginamit ni Arisa ang kanyang talino. Sa pamamagitan ng remote-controlled na laruan, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga bata. Ang pabor ay napakalaki laban sa lahat ng robot na naroon. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang round. Ang problema ay ang pagpapakain sa mga bata. Huwag nang banggitin ang mga robot. Kahit ang mga ina ay nahihirapan dito. Habang si Arisa naman ay ginamit ang kanyang napakataas na IQ para makaisip ng bagong paraan. Nang makita niyang hindi kumakain ang bata, sinabi ni Arisa na isa siyang robot na walang panlasa, at hindi pa niya natitikman kung ano ang lasa ng pagkain. Pagkatapos, sinabi niya sa bata na tulungan siyang tikman ito, kasama ang mga nakakaintrigang tanong ni Arisa. Kinain ng bata ang lahat ng pagkain. Sa huli, dumating ang bahagi ng pagpapatulog sa mga bata dahil naglaro sila ng husto sa buong araw. Hindi nagtagal, napatulog ni Arisa silang lahat. Sa puntong iyon, sigurado si Victor na hawak na niya ang panalo. Hawak ang panalo sa kamay, biglang niyakap ni Arisa ang isang natutulog na bata at lumabas. Nakita ito ni Georgie at dali-daling pinigilan siya. Mabuti na lang, labis lang siyang nag-aalala. Nalaman na nasuri niya na bumalik ang hepatitis ng bata. Mabuti na lang at napansin ito sa tamang oras at dinala sa ospital. Lubos na nagpasalamat ang ama ng bata sa ginawa ni na Georgie at Arisa. Kung hindi dahil sa tulong nila, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ang kilos na ito ay nagbigay kay Victor ng isang panalo. Isang ganap na panalo, habang naghahanda na siyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Biglang dumating ang pulis sa pinangyarihan at sinabing, ang robot ni Victor ang sospek sa pagpatay, at ang utak sa likod nito ay si Victor. Hiniling ng pulis na ibigay niya si Arisa. Nagulat ang lahat nang marinig ang balita at hindi makapaniwala. Sa oras na ito, kalmado ang mukha ni Victor. Dahil pagkatapos ng kompetisyon, dinala na ni Georgie si Arisa. Kung walang ebidensya, hindi siya maaaring arestuhin ng pulis. Upang mapanatiling lihim ito, masamang loob na pinadala ni Victor ang kanyang mga tauhan upang patayin si Georgie sa hating gabi. Sa kabutihang palad, may mahigpit na proteksyon mula kay Arisa. Hindi nagtagal, lahat ng mga mamamatay tao ay bumagsak sa sahig. Alam ni Arisa na siya ang sanhi ng lahat ng sakuna. Para mabuhay ang buong pamilya ni Georgie ng mapayapa, sumakay si Arisa sa isang truck na puno ng bomba. Ang pagpili na bumalik sa alabok kasama si Victor dito ay ang buong nilalaman ng pelikulang Better Than US. Mas mabuti kaysa sa tao. Maganda ba ang napanood ninyong pelikula sa 10-point scale? Ilang puntos ang ibibigay ninyo sa pelikula? Ipadala ang inyong sagot sa ibaba sa comment section para malaman namin. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at magkita-kita muli.